Hindi kasi natin pwedeng hindi sabihin na wala silang kasalanan. Meron. Oo, ang problema lang, kayo lang yung paa. Para sa akin, gaguhan na to eh. Para sa akin, gaguhan na yung mga ganitong klaseng pangyayari. Di ba? Talagang merong pinaglalaban eh. Di ba? Biruin mo yung kay Gutesa, na kesyo pineke yung, ano ba, forged yung pirma, inaalam yung pirma ng secretary. Di ba? In short, ayaw nilang paniwalaan. Alam niya mga kayon, kuhan dito si Tatay Digong. Tapos ganyan yung nangyayari. Hindi papayag yun ng ganito lang. Hindi papayag yun ng kahit wala siyang posisyon. Sabihin na natin na yung hindi pa siya nanalo ng pagka-mayor. You rather have him subpoenaed? Sana kayo gusto nyo. Para naman lumakas ang loob. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Hey! Joe Malone TV. Issue ng bayan ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan na sumasalamin Sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. January 21, araw ng Miyerkules o Wednesday dito sa Pilipinas. Pasok na mga sugi. May halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Pasok na mga kayon, marami tayong pag-uusapan dito sa issue ng bayan at talaga naman, Diyos ko naman, Santisima naman, Sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Talagang hindi tayo iiwan ng hindi luhaan. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Mega live shoutout sa lahat ng viewers natin. Pasok na mga suki. Maraming salamat po. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pa-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo para sa algorithm namin. Maraming salamat ha. Mga kayo, yung mga hindi pa nakasubscribe, baka sakali, nandiyan dyan yung kulay pula na button, subscribe button, pakiclick na lang at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kayong updated dito sa issue ng bayan. Alam ko naman na marami rin kayong pinapanoran. Ito naman suportahan nyo na lang yung mga, ano naman, yung tayong mga ka-DSS, tayong mga DSS, DDS na mga solid na talagang, alam mo yun, nagmamahal kay Tatay Digong na talagang naghihintay ng 2028 o naghihintay ng impeachment ngayong taon. Ito lang naman hinihintay natin. Etong taon, 2026 at yung taon ng 2028. 2027, non-bearing yan mga kayon. Walang takwens yan. Walang takwens. Kumbaga, hintayan na lang yan. So, yung last chance nila, etong 2026. Pag umabot ng 2027, non-bearing, hintay na lang tayo ng 2028. Ganyan. Mga kayo, sa description box, merong mga backup channel ko dyan. Pakiclick, mare-redirect na kayo dun sa backup na channel natin. Paki-subscribe. Mga kayo, gawin nyo naman, para pakitang suporta sa atin mga lumalaban ng patas dito sa DDS natin. Di ba? Talagang tayo lang ang kampiyan kasi sila may pambayad Tayo wala Kaya tayo organic yung suporta natin. Okay? Mga kayon, maraming salamat kung gagawin nyo yan, ha? Thank you so much. Paki-subscribe. Eto na, patay, yari. Diyos ko, Santisima. Yan ang sinasabi ko. Witness na may muka, di pinaliwalaan, bagkos iniimbestigahan. Tapos yung witness, kahapon, ay nung isang araw, pinapapaniwalaan ng witness na wala maipakitang muka at walang pangalan. Elias ang ginamit nila dito, mga kayon. Elias ang ginamit nila. Ito malindi. Di ba yung kay Orly Gutesa? Talagang pinagdudahan yan. Kaya hindi nyo makita, talagang merong pinaglalaban Di ba? Biruin mo yung kay Gutesa, na kesyo pineke yung, ano ba,
forged yung pirma, inaalam yung pirma ng secretary. Di ba? In short, ayaw nilang paniwalaan na ang dami pa nilang binrot up. Kesyo nakita sa CCTV ng Senate building na pumunta pa si Gutesa kay Marcoleta. Di ba? Nabalitaan niya. Sobrang ayaw paniwalaan na ang dami pang nilalagay na issue. Samantalang etong dalawa, ni hindi mapakita yung muka, na hindi mapakita yung pangalan. Di ba? Na hindi masabi. Paano mo paniniwalaan yung ganun? Nakatakip yung muka. Kahit sino, kayang gawin yun eh. Magtakip ka lang ng muka eh. Gumawa ka lang naratibo ng script. Kaya mong tumistigo eh. Kasi wala namang kakatakutan. Bakit ka mo? Hindi nga maipakita yung muka eh. Di ba? Yun ang point. Yun ang point. Pero itong si Corly Gutesa talagang question pa. Na kesyo whistleblower ni Marcoleta, na witness ni Marcoleta. Di ba? Ang sabihin nyo, meron lang kayong pinagtatakpan. So wala, ganun pa din ang Pilipinas. Ganun pa rin. I'm sad to say, and I'm sorry to say para doon sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa na nagsusumikap, nagdo-double job. Pucha, kuha ko sa inyo. Kuha ko lang. Pero hindi naman to, suggestion lang. Kuha ko sa inyo. Asikasuhin nyo lang yung migration nyo dyan. Dalhin nyo na lang yung pamilya nyo dyan. Huwag na rito. Alam mo ang problema? Kahit si BP Inday Sara pa yung umupo, hihintayin lang yung 6 na taon tapos babalik na naman tayo sa ganito eh. Hindi ko sinasabing real talk lang. Real talk lang. Kasi ako 45 na ako ngayon, going 46 na ako this year sa April. Lagi ko sinasabi, inggit na inggit ako sa mga OFW na nasa ibang bansa na maganda yung buhay o paganda na yung buhay o pilit pinapaganda yung buhay. Tapos nadadala nila yung pamilya nila unti-unti na pagbabakasyon nila. Inggit na inggit ako sa inyo. Kasi napunta ako ng Singapore 5 days. Meron akong prenup shoot. Sinabay ko na din yung bakasyon namin pamilya. Puta, sabihin ko sa inyo, lahat na taga Singapore, sige mag-comment dito. Sabihin ko sa inyo, yung mga hindi pa nakapunta sa Singapore, pucha na nakapunta ako. 5 days first country ko. 5 days. Ang dala kong pera ay... basta ang pinapalit ko, 100,000 ba dinala ko? Ay, hindi. Basta $100 ata ang pinapalit. Sa 35,000 sing ang pera ko. 35,000 sing ang pera ko. Yun kasi pinapalit ko eh. Yun ang pera ko. Ultimo barya, mapambibili mo dyan eh. Sa limang araw na yon, mga kayon. Nasabi ko sa sarili ko na, puta, ayaw ko nang bumalik ng Pilipinas. Sa sobrang ganda ng Singapore, wala kang pulis na makikita na pakalat-kalat. Puro mga high-end na CCTV camera. Nagtataksi kami, right-hand drive. Tama ba? Right-hand drive, binabalik yung sukli kahit Pilipino yung driver. Pinabalik yung sukli, ayaw tanggapin. Wala kang makikita mga gasolinahan na nagkakalat-kalat. Ganun kaganda yung hindi ka mag-aalala. Kaya nga sabi ko, although mataas yung cost of living nila ron, kumbaga talagang mag-uupa ka, magbabayad ka, malaki ang babayaran mo, pero pucha, napakaganda. Nag-shoot ako, di nga ako sanay mag-shoot doon eh. Kasi dito, pag nag-shoot ka kung saan-saan, pakalat-kalat ka, sisitahin ka ng gwardya. Di ba? Lalo na gamit ko yung mga yung mga malalaking camera. Yun ang gamit ko. Isang camera lang, saka 2 lente lang ata dinala ko nun. Kasi hindi ako mapalagay. Wala nga akong dalang tripod eh. Hindi ako sinisita. Ako pa hinaiilang. Kasi syempre, first time ko, hindi ko na maalam eh. Di ba? Hindi kami sinisita. Sobrang ganda na. Ultimo yung baryang binibili, nakakakain kami McDo. May pera pa nga ako dyan. May mga coins pa nga ako dyan. Meron pa akong mga papel dyan na pera ng Sing. Sobrang ganda. Kaya inggit na inggit ako. Kaya kung ako sa inyo, kung ako lang, suggestion lang, pero it's not required to do so. Asikasuhin nyo yung migration nyo dyan. Dyan lang kayo mag-migrate. Kung saan man kayo lupalop naroon. I'm sorry. Pero hanggat ganito yung buhay natin sa Pilipinas, puta, wag na lang kayo umuwi. Ang nakakalungkot niyan, kahit si BP Inday umupo sa 2028, after ng termine niya,
Wala, babalik lang ulit sa dati. Not unless yung mga kapatid niya ulit uupo. Eh, ang problema kasi, pagka nawala ang Duterte sa gobyerno, ito lang ulit. Ganito na ulit tayo. Maghihintay na lang sila. Di ba lagi kong kinikwento, yung mga panahon ni Tatay Digong noon, noong 2016 hanggang 2022, yan yung mga panahon na talagang war on drugs eh. Yung feeling ko, yung mga nagne-negosyo ng drugs, umayaw na lang eh. Naghintay na lang na matapos yung termino ni Tatay Digong, tapos nag-resume na lang ulit ng business sa droga. Ihintay mo na, papapalugi ka na lang ng 6 na taon. Actually, hindi naman 6 taon. Kung na-discover mo na nakaisang taon na si Tatay Digong, na-discover mo na talagang hindi mo kayang banggain. Eh, 5 taon na lang yung bubugugulin mo. Yung ihintay mo. Magano ka na lang. Bakasyon ka na lang. Ibang business. Tapos pag nawala si Tatay Digong, nagbalikan ulit sila. Diba? Yun ulit ang business nila. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Diba? Kahit si BP Inday Sara maupo, 6 na taon lang, sabihin natin kasi hindi naman pwedeng tumakbo ulit eh. O eh, walang mangyayari. Hihintayin lang nila matapos si Inday. Tapos balik na ulit sila sa business. Not unless papasok yung dalawa ngayon. So tiga-6 na taon, 6, 12, 18 o 18 years. Doon, malamang may ginhawa. Di ba? Doon, malamang 18 years eh. Pero yung 6 na taon, ay meron mababago. Di ba? Pipilitin ni Inday yan. Meron siya mga magagawa, makakaya. Meron tatapusin, meron babaguhin. Talagang may iraraos. Pero yung 6 na taon, may ikli yun. Knowing na ganito na talaga yung Pilipinas ever since, maikli. Maikli yun. Di ba? So, pero kung halimbawang si Inday Sara ang presidente ngayon, siya ang sumunod kay Tatay Digong. Alam nyo yan. Alam nyo to. Mas alam nyo to, lalo na yung mga OFW, mas alam nyo tong sinasabi ko. Di ba? Kasi although Tatay Digong na ako noon, kaso kailan lang ako nag-politics eh. Although Tatay Digong na ako noon, pero hindi ako tutok. Pero nababalitaan ko lang, di ba? Kasi naka-Isko Moreno ako noon sa Maynila eh. Nasa clearing operation ako noon. Di ba? Ito pa, patay. Pilipinas, bring him home. ICC. No. By the way, guys, may ebidensya pa kayo dyan. Pasen na lang po. Anong klase yun? Di ba? Anong klase doon sa you are presumed innocent not until you proven guilty? Di ba? Nakakasawa, no? Nakakasawa. Ang hirap niyan. Ang hirap mahalin talaga. Diyos ko, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Talagang hindi mo na may pagmamalaki. Hindi, ang hirap nang sabihin. Kaya nga, proud na proud ako doon sa mga OFW. Talagang po siya dyan lang. Hindi, baka sabihin nyo, baka sabihin nila, di ba? Ini-inciting to sedition ko kayo na wag nang bumalik ng Pilipinas. Suggestion lang yun. I'm sure naisip nyo naman yan, di ba? Naisip nyo naman yan, at malamang pinaghahandaan nyo na rin yan. I'm sorry, pero eto na yun. Di ba? Eto na yung nangyayari sa atin. Etong dalawang to, ewan ko ba? Parehas lang itong dalawang to. Alam niyo si Diskaya, hindi kasi natin pwedeng hindi sabihin na wala silang kasalanan. Meron. Ang problema lang, kayo lang yung paa. Diba? Kayo yung paa. Diba? Baka sabihin na naman, Joe Malone, nag-judge ka na naman. Diba? Paano mo nasabing sila, putang ina, ano ba gagawin natin dito? Ba't ba sila nandiyan dyan? Wala silang kasalanan. Contractor sila. Pero ginaslight mo eh. Di ba? Posibleng hindi nyo alam na mali yung ginagawa nila. Pero anong ginawa nyo? Kasi kikita rin kayo. Di ba? Sakim din kayo eh. Di ba? Kikita rin kayo, kaya pikit mata nyo na lang ginawa, kahit alam nyo ng mali na. Di ba? Pwede naman kayong kumanta noon, since na nakakakubra kayo ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, di ba nga, dahilan nyo, nabili nyo yung sasakyan, nagustuhan nyo lang yung payo. Totoo yun ha? Totoo yun. Alam nyo yung mga mayayaman, iba na dahilan yan. Yung mga mayaman pag nag-grocery, hindi na tumitingin sa presyo o kaya namimili ng damit, kuha na nakuha kasi may pambayad na. Hindi naman lahat na mayaman. Huwag naman natin idamay lahat. Hindi naman lahat gano'n. At yung mga iba, totoo yun. Yung bibili ng sasakyan dahil sa payong lang. Totoo yun. Totoo yun. Sa sobrang dami ng pera nila, gano'n na. Di ba? Huwag nyo kayong magmalinis na para bang kayo pa yung ninakawan. Puto na. Alam nyo nang mali eh. Alam nyo nang mali, hindi kayo nagsumbong, bagkos, ginaslight nyo, kasi kikita rin kayo.
Kaya sakim din kayo. Pare-parehas lang. Kasi kung hindi kayo sakim, makukontento na kayo eh. Kung grateful ka sa nangyayari sa'yo, makukontento ka sa kung ano lang yung meron ka at kung ano lang yung hawak ng kamay mo. Makukontento ka. Yun yung difference. Eh, hindi kayo nakontento. Sakim din kayo. Sakim din kayo. Kaya nga, di ba sabi ko dito sa inyo, mga kayon, dito sa channel ko, ayoko lang DDS lang tayo. Ang hirap nun eh. Kasi madali naman magpaka-DDS eh. Marami nga dyan, dating vlogger sa kabila, tapos nag-DDS eh. Tinanggap pa din eh, ng kapwa DDS natin eh. Di ba? Kasi madali ayoko lang DDS lang tayo dito. Gusto ko kahit papano makatao, maka-pro-Filipino, maka-Diyos. Kasi yun naman eh. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, gusto nyo ma-counterpart yung pagiging greedy nyo. Alam ko naman meron tayong mindset na gano'n, ay hindi, gusto ko to, pangarap. Walang problema kung nangangarap ka, wala namang problema dun eh, di ba? Pero syempre, wag mo rin kakalimutan na kung ano yung meron ka ngayon. Yun yung pasalamatan mo. Kasi yung bukas, hindi pa totoo. Yung next week, hindi pa totoo. Yung next month, hindi pa totoo. Kaya nga, give us our daily bread. Hindi naman sinabing give us the whole bread up until next year. Di ba? Kasi hindi pa naman totoo yun eh. Kahit ikaw, hindi mo naman sure kung buhay ka pa nun o deads ka na eh. Di ba? Alam mo, totoo yung sinasabi nila na pagka 40 ka, alam mo yung life starts at 40? Totoo yun, pero may explanation kasi yun eh. Hindi naman pag sinabing pagka 40 ka na, ang edad mo, 1 year old ulit. Ang totoo doon, alam nyo ko, no? Ganito. Pagka 40 ka na-reach na, para doon sa mga hindi pa 40, pero doon sa mga 40 pataas na, Diyos ko, alam niyo na to. Pagka 40 ka na, marami nang pwede na mangyari. Unang-una, pag 40 ka na, sa lalaki, medyo ano na yan, simula na yan ng tataas na yung sugar mo, yung cholesterol mo, yung gout mo, yung creatinine mo, high blood ka na, yung cholesterol mo mataas na, yung BP mo, yung dugo mo mataas. Doon na nagsisimula yan. Although may mga nagsisimula na mas maaga. Pero usually 40. Tapos, anong tinuro sa atin ng pandemic? 'Di ba? Anong tinuro sa atin ng pandemic? Hindi na padamihan ng pera, pasiyahan na ng pamilya. Bakit? Kasi hindi mo alam kung mabubuhay ka pa next week kung hindi ka mahahawa eh. O kung meron ka, hindi mo malalaman kung mabubuhay. 'Di ba nga, sobrang discriminate? 'Di ba? Alaminin nyo. Pagka may dumaan na madaling araw na during pandemic, pagka may ambulansya doon sa tapat, tatanungan na kayo kung sino. 'Di ba? Pagtungtong ng 40 sa atin, marami ka ng experience o simula na experience na yung mga namamatay nasa paligid mo na lang. It's either kamag-anak mo, malapit mong kaibigan, malapit mong kamag-anak. Pucha, namatay na si ano. Yung kahapon lang, kausap ko eh. May realization. Pagka 20 years old ka, pagka namatay si talaga, namatayan? Kawawa naman. Ganun lang eh. Pero pagka 40 ka na, namatay si putang ina, kahapon lang kausap ko yun Medyo dadadami mo na siya na onte. Di ba? Kasi nasa paligid mo na lang, palapit na ng palapit. Kumbaga, palapit na ng palapit sa'yo. Palapit na. Alam nyo to. May mga realization na nag-iingat ka na sa mga intake mo. It's either may maintenance ka na, hindi na pabanguhan na sa bag mo, kundi mga katingin ko na, Tiger Balm na, salompas na, di ba? May realization na pagka 40, medyo nagiging sensitive ka na, yung mga balita, di ba? Nagiging matured ka na lalo. Ganun eh. Maging grateful lang tayo sa araw-araw. May iwasan natin yung pagiging sakim eh. 'Di ba? Hindi gaya na itong mga 'to eh. 'Di ba? Kanina, nagsampa ng kaso si Trillanes kay BP Inday Sara, Graph. Parang gano'n ang sinampa. Tapos alam ko nagkaroon pa sila ng meeting etong mga pinglawan. Avengers, assemble. Hindi na standi ang ka-meeting nila. Tuloy ang laban para sa bayan. Sabi ni, may plano, malinaw. May plano tong mga to, di ba? Kaya nga panay ang tirada kay BP Inday Sara kasi alam nila, huwag na tayong magplastikan dito. Alam ninyo na si BP Inday Sara ang susunod na presidente, kaya ganyan kayo. Tinan mo, kinasuunan naman ni Trillanes si BP, Graph. Di ba? Kasi alam nila malakas yung tao.
Kung galing sa galing, hindi mananalo tong mga to. Kung walang dayaan, fair, and just na botohan, hindi mananalo to kay BP Inday Sara. Kailangan pa nila mag-collaboration, kailangan pa nila magkampiyan para patumbahin lang yung nag-iisang babae na tumitindig para sa bayan. Di ba? Totoo yan. Kaya tamo, lahat sila magkakasama na eh. Lahat sila magkakakuntsaba na. Ano na yan? No? Sinampal ng reklamo ang plunder at grab si BP Inday Sara. Kanina yan, bago to. Nakita ko parang an hour ago pa lang sa balita di ba? Yung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Diskaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, Wala to? isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon. Kaya lang hindi dumating. Bakit hindi siya... Ayaw nyo bang imbitahan siya? Members of the media. Napakarami sana nating may tatanong kung saan Yes. sakaling imbitahan si... Huwag mo nang tanongin yung mga media na yan. Diyos ko naman. Kaya nga kahit tanongin ko dito sigurado maraming sasagot Wala nang masyadong naniniwala sa sa mga mainstream media Mas naniniwala na yan sa mga political vlogger. Sila rin na may gawa Di ba dati sila naman na pinapanooran? Di ba? Ngayon, ilan na lang yung mga matitino. Ted Filon. Yan, ilan na lang yung matitino na talagang hindi, di ba? Na talagang hindi greedy din. Lahat talaga, doon talaga babaksak Kasakiman talaga sa pera former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito na. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na ipinail sa ICI? Wala. Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Wala yan. The Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives. Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo nga nyo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Kung ito, Sen Marcoleta, kung ikaw ang chairman, malamang, kaso sila So, kayo naman yun. Bakit kaya? Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary courtesy. Alam niyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Ginagago tayo, no? Pasensya na kayo, ha? Ito, wala Talagang, para sa akin, gaguhan na to Para sa akin, gaguhan na yung mga ganitong klaseng pangyayari. Di ba? Courtesy lang yun Now, we're talking about our nation. We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy? Alam niyo mga kayon, kung andito si Tatay Digong, tapos ganyan yung nangyayari, hindi papayag yun ng ganito lang. Hindi papayag yun ng kahit wala siyang posisyon. Sabihin na natin na yung hindi pa siya nanalo ng pagka-mayor. Hindi yun papayag na wala siyang sasabihin. Kaya ito yung mga, alam mo, ito kaya nangyayari na to, alam kaya ni Tatay Digong. Siguro nakakwento nila VP Inday Sara pag bumibisita. Pero alam mo yun, yung parang gusto mong magsumbong kay Tatay Digong na, tay, ganito na ang nangyayari sa Pilipinas.
Siguro galit na galit yung tao. Hindi ko alam kung kinikwento nila BP Inday Sara. Pwede kasing hindi, pwedeng oo eh. Kasi pag kinuwento nila, baka makasama kayo sa health ni Tatay Digong. Eh. Kaya siguro, clueless si Tatay Digong. Baka, di ba, baka, ayaw nilang sabihin. Pero I'm sure kung nandito si Tatay Digong, hindi yan papayag ng ganyan. Hindi yan papayag ng ganyan. Ganyan yung issue ng flood control. Tapos, may mga dapat inbitehan. Ay, di ba? Martin Romualdez, hindi maimbitahan sa ano? Di ba? Sus Mariosep naman, no? Ano ba naman yan? Di ba? Would you rather have him subpoenaed? Sana kayo, gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayo. Kasi kami, gusto rin namin na suporta ng media. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag naman kayo magagalit sa I felt a little bit disappointed nung ipresenta ko sa iCare Quezon City. December 11. Kala ko naman may kasama media yan. Kasi naman kasi may doon. media doon eh. Siguro, hindi naman kasing dami ninyo. Siguro, 1/3 of this, siguro nandun. Nag-iwan naman ako. Kasi hindi naman ako yung host. The host is the NCPAG of UP. Alam niyo mga ganyan, mga media naman talaga ang ano eh, ang katuwang eh, di ba? Pero syempre, wag naman natin iasa lahat sa ano, kumato mga mainstream media eh. Papuntahin niyo kami diyan, bigyan niyo kami ng ano diyan. Kasi sila may ano eh, affiliate eh. Try niyo papuntahin yung mga vlogger diyan. Yung mga political vlogger. Kasi hindi naman affiliate kasi yung mga political vlogger eh. Parang ano to eh. Para kaming independent platform na kasamahan na pwede kang mag-cover pero diyan ka lang. Hindi ka talaga kasama dito. Unlike neto mga to. Di ba? Kaya ito na mo, para nadidismaya si Marcoleta sa mga mainstream media. Nino daw? So ngayon, nandito na. I will make a copy available. Siguro isa na lang kasi ang kapal nito eh. Huwag nyo nang kunan ng exhibits kasi ang exhibit ganyan ka. Yung soft copy na lang, Mike, bigyan mo sila. I'm very sure at na sinabi ni Senator Amy You know? at ako naman nagpapasalamat talagang very supportive siya rito. Nandito lahat. Marami kayong makukuha dito. Wala eh. Iba, sakim din eh. Minsan eh. Yung mga iba eh. Mga ibang media, sakim din. Ma'am, hingi lang po kami Kung alam namin ang sagot. Apo, hingi lang po ng reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanong ninyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Alam nila yan. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Pangtapal eh. Pangtapal. Alam nyo mga kayon, hindi na tayo bata eh. Alam nyo na to. Sabi ko nga sa'yo, mas alam nyo pa to kaysa sa akin eh. Diba? Kasi yung mga viewers ko, magagaling din to eh. Para doon sa mga hindi nakakaalam, eto, paligoy-ligoy lang tayo rito. Minsan nga, sabi ko nga sa inyo, ayoko na manood ng Blue Ribbon eh. Pero kailangan ko kasing gawin kasi kaya haharap ako sa inyo, kailangan may balita ako. Pero alam ko naman talaga, wala namang mangyayari. Kasi kung meron naman, noon pa, saglit lang sa kanila yan kung gugustuhin nila. Pero bakit tinatagal? Bakit tumatalagal? Bakit na-delay? 'Di ba? Natila ba na parang meron silang gustong pagtakpan? Meron silang gustong protektahan? Hindi ko alam ha. Nagtatanong lang po, hindi namin po alam. Pero sa pagpalagay ko, parang ganun eh. 'Di ba? Parang ganun. Bili mo, itong impeachment na ipinasa kay Bongbong Marcos. Kapatid niya na yon. O parang drama series na tatagal ng 10 taon. So, ano ibig sabihin? Isosurvive nyo na lang itong 2026. 2027, non-bearing. Talagang either 2026 o 2028 lang pinag-uusapan natin dito, mga kayo. Ganon ko nakikita eh.
At talagang yung flood control, huwag na kayo umasa dyan. Yan na yun. Yan na yung stretch nila. Yan na yun. Wala na. May lilitaw na lang dito sigurado mapag-ibang pag-uusapan. Pero wala na mga kayon. Eto na yun. Tapos na yan. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan.